Nakaupo sa railing ng balkonahe ng gusaling yan sa Alicante, Spain ang isang bata. Maririnig po ang ilang residente na sumisigaw para bumalik sa loob ng ang bata. Maya-maya, isa hong trabahador doon ang sumagip sa biktima matapos marinig ang kanyang pag-iyak. Turista raw roon ang bata at kanyang mga magulang. Nakararanas po ngayon ng thunderstorm ang ilang panig ng Calabarzon. Ayon po sa Pag-asa, apektado ng thunderstorm advisory ang Rizal, Laguna, Batangas at ilang panig ng Quezon. Tatagal ang nasabing babala hanggang 11:44 ng umaga. Pinaalerto po ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Asahan din ang mga thunderstorm sa iba pang panig ng bansa sa mga susunod na oras hanggang sa weekend at sa Lunes, National Heroes Day. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa kasama ang Metro Manila sa bandang hapon o gabi. Base naman po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar kaya maging alerto po sa baha o landslide. Sa ngayon po kasi umiiral din ang easterlies at nagpapaulan sa eastern section ng Luzon at Visayas ayon sa Pag-asa. Wala namang epekto sa lagay ng panahon sa bansa ang binabantayang bagyo sa Pacific Ocean. Isa na po itong severe tropical storm at may international name na Shanshan. Mababa pa rin po ang tsansa ng nasabing bagyo na pumasok sa PAR. Nahukay ang isang diamond sa Botswana na may timbang na halos 2,500 carats. Yan na raw ang pangalawang pinakamalaking diamanteng nahukay sa buong mundo. Kasunod ng Cullinan Diamond na nahukay sa South Africa noong 1905 at naibenta sa British Royal Family. Natagpuan ang world's second biggest diamond ng isang Canadian company sa Karoo Mine, kung saan maraming naglalakihang diamante na rin ang nakuha noon. Wala pang malinaw na detalye kung ano ang gagawin at magkano ba ang diamante. Pero ayon sa gobyerno ng Botswana, kaya nitong mapalakas ang ekonomiya ng bansa kapag naibenta na ito. Wow na wow! Long weekend, kaya inaasahan po na maraming magbabakasyon tulad na lamang sa Baguio City. Kaya naman mula po sa City of Pines, ito na po ang ulat on the spot ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine! Good morning, Connie. Good morning, mga kapuso. Ngayong long weekend, dagsa ang mga turista dito sa lungsod ng Baguio. Actually, maaga pa lamang ay napakarami ng mga turistang namamasyal sa iba't ibang mga tourist destination gaya na lamang sa may Lion's Head, sa bahagi naman ng Cannon Road. At karamihan nga sa mga turistang maaga pa lamang ay maaga ng bumiyahe pa Baguio City ay mula sa Pampanga, Tarlac, La Union, Nueva Ecija at meron ding galing sa bahagi naman ng Pangasinan. Enjoy rin ang mga chikiting sa iba't ibang activities sa Burnham Park, gaya ng boating at ng biking. May ilan naman na naglatag na lang sa Burnham Park at ine-enjoy ngayon ang malamig na panahon sa Baguio City na nasa 18.4 degrees Celsius. Inaasahang mas marami pang turistang dadagsa ngayong weekend. Mahigit 300 na tourist police ang nakadeploy para matiyak ang safety ng mga turista. Samantala, Connie, pinag-iingat ng Baguio City Police Office ang mga turista sa iba't ibang modus ng kawatan at bagamat holiday ay umiiral pa rin po ang number coding scheme. Connie? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Nailigtas na ang 23 Pinoy na tripulante ng MT Sunion na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea ayon sa Department of Migrant Workers. Hey, nakatakutan natin. Kuha yan ng isa sa mga tripulanteng Pinoy matapos ang pag-atake sa barko. Kwento niya, naglalayag sila mula Iraq papunta sa ng Greece nang sila'y paulanan ng bala. Tinira rin daw ng missile ang barko kaya nagkasira-sira at pinasok ng tubig. Hindi na raw nakaandar ang kanilang makina. Inako ng grupong Houthi ang pag-atake sa MT Sunion at sa isa pang barko sa Red Sea at Gulf of Aden. Inaayos na raw ng DMW, DFA at OWA ang pagpapauwi sa mga tripulanteng Pinoy. Arestado ang isang lalaki sa Sinai, Ilocos Sur dahil sa pagnanakaw ng kambing. Nag-report sa pulisya ang may-ari nang mapansin niyang nawawala ang isa niyang alaga. Natukoy ang suspect matapos matunto ng isang residente na pinagbentahan ng kambing sa halagang 1,500 pesos.
Binawi ng mga pulis ang kambing at naibalik na sa may-ari. Aminado naman ang 20 taong gulang na sospek sa krimen. Magandang balita para sa mga motorista mula sa oil price hike nitong Martes. Posibleng may big-time rollback naman sa susunod na linggo. Base sa pagtataya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, tinatayang 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso and 15 centavos hanggang 1 peso and 35 centavos naman ang inaasahang tapyas sa gasolina, habang 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos ang nakikitang bawas sa kerosene. Ayon sa DOE, dahil daw yan sa paghina ng demand, muling paglakas ng produksyon mula sa Libya at ang ceasefire talks sa giyera sa Gaza. Posible pa po ito magbago sa pagtatapos ng trading day ngayong araw. Pambaong good vibes po muna tayo para sa long weekend, mga kapuso. Si Sir from Gapan, Nueva Ecija, may kwelang hirit sa kanyang co-teachers. Heto ang kanyang aliw na POV. Pabalik-balik, pasilip-silip hanggang sa umupo na at naglinis. Paraan niya ni Sir Jerwin Abiol para magpapansin sa kapaguro na napasarap yata ang turo. Awat na raw sa overtime dahil oras na para sa kanyang math subject. Oh, biro lang yan, teacher ha. Biro lang yan ni Teacher Jerwin kina ma'am at sir. Relate much ang marami sa video na may 1.2 million views. Aba, Trending! Good job sa lahat ng ating mga guro. Teachers. Naku, thank you sa pag-overtime. Correct. Oo, ay, gano'n naman talaga pag maganda yung subject at na ano ka Kahit na, kayo mga estudyante ko minsan, Oo, di ba? request na nila yan sa ating mga guro. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.